Ito pala ang kwento ng buhay ni Bryce Erickson Hernandez. Si Bryce Erickson Hernandez ay isang dating opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas na nagsilbi bilang inhinyero sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Naging paksa siya ng pambansang atensyon noong 2025 matapos siyang lumantad bilang pangunahing whistleblower sa isang multi-bilyong pisong iskandalo ng katiwalian na may kaugnayan sa mga proyekto sa flood control sa lalawigan ng Bulacan. Bago ang kanyang pagkakatanggal sa serbisyo noong 2025, si Hernandez ay nagsilbi bilang Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office ng DPWH. Bilang bahagi ng ahensya, siya ay kasangkot sa pangangasiwa ng mga proyektong pang-imprastruktura, partikular sa flood control at iba pang gawaing pampubliko. Noong unang bahagi ng Setyembre taong 2025, kumalat ang mga ulat hinggil sa umano'y mabilis na pag-angat ni Hernandez sa posisyon bilang District Engineer ng Bulacan 1st District. Ang naturang promosyon ay naging kontrobersyal matapos siyang ilarawan ng ilang ulat bilang isang notoryosong karakter sa loob ng departamento. Noong ika-19 ng Setyembre taong 2025, opisyal na naglabas ang DPWH ng dismissal order laban kay Hernandez at dalawa pang opisyal kaugnay ng malawakang investigasyon sa mga irregularidad sa mga proyektong pang-imprastruktura. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ni Hernandez noong Setyembre taong 2025 nang siya ay maaresto at kalaunay tumstigo sa mga pagdinig hinggil sa sistematikong katiwalian sa loob ng DPWH. Ayon sa kanyang testimonya, iginiit ni Hernandez na lahat ng proyekto ng DPWH sa Bulacan 1st District mula 2019 hanggang 2025 ay umano'y substandard o hindi pumapasa sa tamang kalidad, under-design, at automatikong pinapatawan ng sobrang presyo upang maglaan ng pondo para sa mga kickback. Sa mga pagdinig sa lehislatura, pinangalanan niya ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na umano'y humihingi ng hanggang 30% SOP, Standard Operating Procedure, kapalit ng pag-aproba at alokasyon ng mga proyekto. Bilang bahagi ng kanyang pakikipagtulungan sa mga awtoridad, isinukol ni Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure ang ilang mamahaling ari-arian, kabilang ang isang Lamborghini at iba pang high-end na sasakyan. Nagbigay rin siya ng mga litrato ng malalaking halaga ng salapi na umano'y nakalaan para sa pamamahagi sa mga kasangkot sa proyekto. Si Hernandez ay pansamantalang nakulong sa iba't ibang pasilidad, kabilang ang Senate Office of the Sergeant at Arms, matapos siyang sipiin ng contempt dahil sa umano'y hindi tagmang testimonya, Pasay City Jail, at PNP Custodial Center. Noong huling bahagi ng 2025, naghain siya ng writ of amparo, iginiit na siya ay nakatatanggap ng seryosong banta sa kanyang buhay dahil sa mga makapangyarihang personalidad na kanyang pinangalanan. Noong Oktubre taong 2025, ang kanyang legal na pangkat na pinamumunuan ni Attorney Raymond Fortan ay nagsumite ng isang tell-all affidavit sa Department of Justice, DOJ, bilang bahagi ng pagsisikap na kilalanin siya bilang state witness sa kaso. Si Hernandez ay kasal kay Mel Clares Santo Domingo, na isa ring inhinyero ng DPWH. Naging bahagi ng pampublikong diskurso ang kanilang personal na buhay matapos lumabas ang mga dokumentong nagpapakita ng umano'y hindi pagkakatugma sa kanyang sinumpaang salaysay hinggil sa employment history ng kanyang asawa. Dahil dito, nagbitiw sa pwesto si Santo Domingo mula sa DPWH. Paalala, ang artikulong ito ay batay sa mga ulat, testimonya, at opisyal na dokumentong lumabas noong 2025. Ang ilang detalye ay nananatiling paksa ng patuloy na investigasyon at pagdinig.